Air Canada in Philippines. Ang Canada, meron silang isang Concorde plane nga ginapadala sa lahat na nagbakasyon dito at may mga gustong umuwi. May Concorde plane na pinadala dito sa Canada. Kag mga malalaking mga Airbus. Tapos meron kabilat sing Iloy isang mga fighter jet na sumasama sa Canada. Ang Pilipinas manananggal lang ang pwedeng ipadala dito kag saranggulan ni Pipe. It is not even rocket science to decipher why Philippines could not help our countrymen that are most affected in the Middle East. Ang ibang lugar ng mga first world country, ti okay ya Kasi mayayaman, ang Pilipinas ang pwedeng ipadala sa atin manananggal kag si Lotus Pit lang. Diyos ko, asa pa kayo. Napakaubod ng sinungaling ni Kakdak. Ang mga nanggagaling sa mga Bahrain kag sa mga kwan, kag sa mga Qatar, kuno repatriation. Repatriation na alin? Kahit nagaulan na sang asupre, ang Middle East wala pa rin sang gustong umuwi sa bulok nyong Pilipinas. Sinong gusto putang inang uuwi dyan? Iniinda namin ang mabuti na lang dito, kabalang ang kalaban namin. Wala kaming kalaban dito nga magnanakaw at mga baldugira kag mga iskameres. Mawawala mabuti pa ang gera dito kag ang mga conflict. May katapusan. Dira sa Pilipinas, ang nakawan bilat sing Iloy, wala na daya katapusan. Forever living products. Shout out sa Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Shout out lang dyan sa Department of Migrant Worker, nagcharito solis na naman kayo sa mga nanggaling sa Qatar na hindi naman totoo na repatriation sila. Mga na-stranded yun doon. Nga mga taga-Qatar. But anyway, wala na ako na pakialam kasi mga sinungaling kayong lahat. Yan ang inyong script writing. Kayo naman ang gabaan sang Diyos, hindi naman ako. Pero merong nagrereklamo ngayon, mga ilang tao nang nag-message sa akin, mga higit 30 na. Human trafficking daw ang kanilang reklamo. Hindi lang ito tungkol sa Department of Migrant Workers at sa mga kababayan din nating mga tanga. Huwag kayong magalit sa akin dahil ito ay real talk lamang. Kung hindi nyo kayang real talk, bala kayo. Ellen Flynn, how are you? Taga saan si Ellen Flynn? Thank you for subscribing. BM Kendall, thank you. Mag-subscribe na guys. Laura, thank you. Dahil ang tawag ko si Daddy Books, kadugay siyaw. Pastars. Mabaka lang sa kanusang manok ang bilat sing Iloy, hindi pa sa nakadating. Itong mga biktima daw sang human trafficking, sabi sa akin. May nag-recruit sa kanilang agency. Visit visa or travel lang papuntang Thailand. Pagdating sa Thailand, may kumuha sa kanila na whoever, isang grupo, tapos gimpalakad sila doon. Where are you? Where are you? Okay. Tapos may nagsundo sa kanila sa Thailand. Naglakad sila, tapos sumakay sila sa parang bangka. Dumaan sila sa parang bukid daw, tapos nakaabot sila sa Myanmar. And then, sa pilitan silang pinagtrabaho doon sa tinatawag natin na love scam. Nag-pretend sila na sila ay somebody, tapos may fake na picture doon. Nagapanloko sila sa mga vulnerable na mga majujunda. Yung mga naalala nyo yung nagantay sa airport, na nanay nga na fall in love siya sa isa ka Amerikano. Ito ang trabaho na binibigay nila doon sa Myanmar. So kapag na-recruit ka mo sa mga Taiwan, Thailand, tapos wala some proper documents na working visa, huwag nyong patusin. Upiran lang kamo yung di putas ang tagpila kagatos. Upiran kayo 20,000, 30,000. Kahit wala kayo papel papunta doon, nag-a-arisgar din kayo alis. Tapos, kung mabulilyaso doon, papunta sa ibang lugar, human trafficking, pag na-rescue na kayo sa Pilipinas, mareklamo kayo kasi. Sasabihin nyo na hindi kayo binigyan sang ayuda sang Department of Migrant Workers. Ito lang masasabi ko, hindi lahat ng bagay bilat sing Iloy. Singilin nyo ang ating pamahalaan. Sino ba nagsabi sa inyo bilat sing Iloy nga pumunta kayo sa Thailand? Tapos gin-promise kayo sa customer service na trabaho pero wala working visa.
Umasa kayo nga pagdating doon na lang kayo bigyan sang working visa. Sino kayo si Thailand girl na isang teacher? At bakit kayo sumama sa mga tao na hindi nyo kakilala? Tapos ngayon lalapit sa akin sasabihin, Loy, hanggang ngayon hindi pa kami ginaayudahan bilat sing iloy. Hindi gani sila to kayuda yo di puta to sa ginagira nga barin. Ang binigay nga lang nila bilat sing iloy, sardinas lang kag mga kwan. Mga tuna, wala pas ang cash na $200 ang binigay sa mga bilat sing iloy, $50 lang. Gaasa ka mo? Hindi kayo nanggaling yung di puta sa gira. Tapos mangsingil, who the fuck told you to be stupid and to not do a background checking what the hell is going on in Thailand? You're gonna go there with a false promise that you are going to work as a customer service. And then apparently, dinala kayo doon sa Myanmar, gingawa kayo nga mga prisoner. Ilang beses na kayo sinasabihan kaya nga stricto ang ating immigration. Bakit sila nang o-offload dahil dito? Matitigasin ang ulo nyo eh. Tumatanggap kayo sang diputa nga mga kwan, mga chiche Lazaro. Do not leave Philippines unless ang pupuntahan nyo may kilala kayo, may work permit kayo. Nakita nyo ang lahat yung mga kontrata bilat sing iloy. Tapos ngayon mapudag-pudag pa, suya kayo kasi hindi kayo naayuda. Ayaduwa, maayuda sa inyo dahil sa anong rason? Hindi kayo tumupad sa usapan ng ating pamahalaan ng Department of Labor and Employment na do not leave Philippines or do not accept any offers unless na background check nyo at may tama kayo nga paperworks. Sugod kayo nga sugod bilat sing iloy, you pretend to go to Thailand for a vacation for 3 days. Pagkatapos kumaon siya, may bilat sing iloy ang mga plano nyo. Maiyak-iyak kayo kasi hindi kayo ginayudahan. Ayudahan kayo sa ano? Sa pagiging stupida nyo? Lahat na lang bilat sing iloy. Lahat na lang bilat sing iloy ginakpasan nyo sa gobyerno. Alam nyo naman kung ano ka-inutil ang ating gobyerno. Asa pa kayo nga asa. Hindi gani mapanubo, hindi ga mapababa ang bigas na pinangako 3 years ago na magiging 20 na lang ang bigas. Asa kayo sa ayuda? At tutong kulangot ang pungit, hindi yan nakuha. Hindi yan na nararamdaman, nag-frigid ng kanyang ilong kulangot, nandoon, hindi yan makakas. Kasi ginabira-bira, yas ang ganun sa mga druga. Okay. Pasaway rin kayo eh. Kunting offer lang sa inyo, pulok-pulok kayo kasi akala nyo, bagong buhay na. Akala nyo ito na ang inyong future. Hindi nyo alam kung mag-iintay sa inyo. Tapos kung mabulilyaso, putang ina ang mga pag-recruit sa inyo, ang sisihin nyo naman puro gobyerno. Maghanap kasi kayo ng matinong trabaho, putang ina. Huwag kayong tanga, tanggap kayo ng tanggap ng offer. Tapos kung mabulilyaso, bilat sing iloy, maasa kayo sa Department of Migrant Workers. Bilat sing iloy ang mga yung mga nasa conflict, gani sa Middle East, hindi nila mabigyan sang sapat na ayuda. Nung November pa daw hanggang ngayon, wala pang ayuda. Move on! Mag-ano kayo, move on na lang kayo, hayaan nyo na. Wala na pag-asa. Nona Quinto High, you have to help yourself. You have to use your instinct, your intuition. I know that poverty would push you to go somewhere, even if it smells fishy, and even if it seems like the offer is dodgy. Because of your desperation, you ought to take these offers that aren't, airtight. But that is not the fault of the government. That is not the fault of anybody but yours. You made an executive decision to go there without even doing a background check. At hindi kayo nagatanong-tanong sa mga nandoon na pupunta kayo sa lugar na you do not know nothing about. Ten daw kabas US Army troops. Why naklarong bugas sa mga dagkong bugasan human jud Pilipinas. Saan yan? Hindi gani mababaan bilat sing iloy ang sibuyas Bombay. Hindi nga mababaan bilat sing iloy ang mga kahit na lang ang mga rate dyan sa mga tsupaanay kagang mga kantutan. Sa Ruas, Boulevard, kag sa Ermita, maasa kayo sang ayuda. Napakaubod ng sinungaling ni Kakdak. Ang mga nanggagaling sa mga baring kag sa mga kwan.
Kag sa mga Qatar, kuno repatriation. Repatriation na alin? Kahit nagaulan na sang asupre, ang Middle East wala pa rin sang gustong umuwi sa bulok nyong Pilipinas. Sinong gusto putang inang uuwi dyan? Iniinda namin ang mabuti na lang dito, kabalang ang kalaban namin. Wala kaming kalaban dito nga magnanakaw at mga baldugira kag mga iskameres. Mawawala mabuti pa ang gera dito kag ang mga conflict. May katapusan. Dira sa Pilipinas, ang nakawan bilat sing Iloy, wala na daya katapusan. Forever living products. Hi, Breakfast. How are you? Breakfast. Kailan ka na mag-order ulit? Mas stabilize na kaya ang airspace sa Middle East at that time? Thanks, Loy. Halong ka lang da. I do not work in the aviation department, darling. So it is not fair for me to give you a comprehensive overview. I cannot even tell you if it's going, I don't know, but let's hope for the best. But if we are going to talk about clearances when it comes to the sky and clouds, what I could assure you, not the Middle East itself, but the Dubai airspace, I am almost sure that our airspace is more peaceful and more out of danger compared to other GCC countries. Alam ko yan. Kasi lahat ng mga nag-take off dito sa amin, kapag nandoon na sa 30 feet above sea level, merong dalawang mga jet fighter ang gag-guide sa aming commercial planes dito. I cannot speak on behalf of other countries because I do not live there and I do not know how comprehensive their civil defense is. I can only speak on behalf of this beautiful country, but not entirely the whole thing because I'm not even in the aviation department. But if you're going to ask me as a general information how this country is protecting us, it is by far the best. We do not even hear any boomerang anymore. All we could hear is a ping from our cell phones if we need to be extra careful. And so far, for the past week, halos wala na kami talaga ditong na-experience nga mga chararat. The reason why Iran could not really stop trying to send us a made-in-China drones na imagine nyo ba ang ginapadala dito sang Iran sa amin, mga mumurahin, bilat sing Iloy nga do mga laruan na worth $25 daw ang drone na riyan na parang laruan nga nanggaling sa China, pinapadala nyo dito tapos ang detector namin bilat sing Iloy. Ang amin dito nga destabilizer sa kalangitan tag $16 million. You do not stand a chance in United Arab Emirates. They may be able to wound us a little bit, but that's it. They're not going to be able to make us bleed because in all GCC countries, this is by far the most state-of-the-art, the strongest, the bravest Air Force and Civil Defense I've ever read and I've ever seen. Saan ka nakakita? Dahil ayaw kami ma-nervous breakdown ng aming ari. Lalagyan niya sang fog ang aming langit just for us not to experience anxiety. Ganun kagrabe ang aming lugar. Ginaspray sang salt ang aming sky para umulan. This is how state-of-the-art United Arab Emirates is. Our king does not want us to have not even a little arrhythmia. He loves us that much. So if you're gonna ask me about the whole GCC, I don't know. But if you're going to ask me about the situation here, it is by far the most peaceful and serene among the GCC countries. And I thank you. Ayan. Share the live, share the live. Bakit day ang Pinas di makatulong sa ibang Pinoy makauwi kung gusto nila? But in Canada, ang daming nakauwi. Wow. That is self-explanatory. You compare Canada and Philippines. Ang Canada, meron silang sang Concorde plane nga ginapadala sa lahat na nagbakasyon dito at may mga gustong umuwi. May Concorde plane na pinadala dito sa Canada. Kag mga malalaking mga Airbus. Tapos meron pabilat sing Iloy sang mga fighter jet na sumasama sa Canada. Ang Pilipinas, manananggal lang ang pwedeng ipadala dito kag saranggulan ni Pipe.
It is not even rocket science to decipher why Philippines could not help our countrymen that are most affected in the Middle East. Ang ibang lugar ng mga first world country, ti okay ya eh. Kasi mayayaman ang Pilipinas ang pwedeng ipadala sa atin manananggal kag si Lotus Pit lang. Diyos ko, asa pa kayo. Ganito na nga bilat sing iloy nangyayari di puta sa mundo. Ang kanilang ginabisihan pa ya ang mga impeachment ni Sara. Maano ka mo kay Sara, ilang beses yung naging try impeach, wala nangyayari. Ganito na ang nangyayari, di puta 60 days na lang or 50 days na lang ang ating oil reserve. Nakuha pa sa presidente natin maglupin-lupin sa New York na attire. Mapunta daw siya sa United Nations, the most mediocre and the most inferior gathering of United Nations nga mga pinapadala nila, mga executive assistant lang. Presidents and Prime Minister doesn't even give a fuck about it. Hey! Pero ang presidente natin, siya nagpunta, kang totoo lang, ang punta niya doon ay magpunta sa John Hopkins. Ginkuha niya na lang ito, gin collaboration niya lang kunyari na mag-ano sa United Nations, but that is not really his purpose. He is there to try to get well and to have his medicine. That's it. Yes, of course, we're very safe here. I am very proud to say that we are very safe here. We have the best sheikhs, the kings, and our civil defense. Grabe talaga ang ano. UAE, wala akong masabi. Pas pipiliin ko dito, may kunting kabako, pero alam ko na may katapusan dito. At alam ko na mabalik talaga kami sa 100% normal namin. May mga kunti-kunti, but we do not even feel it. Doon pa lang sa taas, bilat sing Iloy, gina-attack na sila sa tag 16 million na muna interceptor. Tapos ang ginapadala sa Iran sa amin, made in China, nga drone ni Yutak. Thank you so much. I know I'm beautiful. Okay, share the live, guys. Ang inyong mga pajikas dyan, sinisipo ng presidente natin, pati bilat sing Iloy, ang pungit, kagang kulangot, hindi makakas. Tapos maasa kayo sang ayuda, yuta. Guys, again, please, watching from Russell Kaima Mamutay. Order na kamo, 99 lang ni oh. Sa lahat dyan na mga Team Pinkish Putay ng UAE. Ayan. Bili na kayo, bilat sing Iloy, 99 only, ladies and gentlemen. Tangkilikin nyo naman ang mga baby, all these things there. This is the replacement, the steel one. That's the purpose.